So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, doon po sa mga nagsasabi na wala pong mararating yung investigasyon ng ICI, pahiya po sila ngayon dito. Kasi po, kahapon, nagbanggit na po yung ICI na meron na po silang kakasuhan, 22 na katao. So, nandyan nga po yung mga district engineer from DPWH, Diskaya, kasama Diskaya, at saka 3 congressman. Ngayon, sasabihin na naman ng mga DDS, Takero, ba't hindi kasama si Martin? Takero, ba't hindi kasama si Saldico? Oh, ang tanong nga dito, asan ebidensya na naman? Si Saldico, maraming ebidensya si Saldico. Kay Martin ba meron? Oh, ang tanungin ninyo, kailan po kakasuhan si Cheese, si Joel, tsaka si Jinggoy, kasi po yung ebidensya po, sila yung tinuturo. By the way, mga kababayan, wag po tayo magmadali. Kasi po, ang tawag po kasi dito, due process. Due process po ang tawag dito. Wala, hindi naman po kasi pwede na bigla nilang ulihin niya yung mga yan nang walang proseso. Eh, nagkataon po na ito po nangyari, so basahin na lang natin. Nasabi dito. Oh, saan na ba yun? Oh, anomalous DPWH projects, RAPs filed versus 22 executive contractors. Oh. So the Department of Public Works and Highways has named 22 officials and contractors in the charge filed before the Office of the Ombudsman in connection with alleged anomalous projects in La Union and Davao Oriental. So sa Davao pa lang po ito at sa La Union. So wala pa po yung sa Bulacan. Ang tanong kasi dito mga kababayan, no? Yung sa La Union at sa Davao, isang proyekto lang po ito. Kaya nakapag-file ka agad ng kaso. Ang problema po, doon po sa Bulacan, sangkatutak po yung flood control project po doon. Kaya medyo matagal po na magkaroon ng kaso para po dyan po sa Bulacan. Napaka-basic naman nun. Mas maraming ebidensya, mas matagal po makakasuhan kasi nga po, inanapan pa nga ng ebidensya. Diyos ko naman. So ngayon, Independent Commission for Infrastructure Chairperson Andres, accompanied by DPWH Dizon, in filing cases of malversation of Section 3. So, Anti-Graft and Corruption Practices Act. So, ano to? Non-bailable case po ito. So, andyan yung mga pangalan, no? O, mga district engineer po ito. Bukod po sa district engineer, meron pong 3 congressman. So, ngayon ito, may, para mas maganda, may report dito yung News 5. Panoorin na lang natin. Sige. Nakakalagkad ngayon sa anomalya sa mga flood control projects. Diretsahan sila pinangalanan ni Ombudsman Boying Remulla. Kabilang dyan si Bulacan Representative Salvador Pleito, pati na rin ang magkapatid na sina Congressman Eric at Edvic Yap. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Sinambahan na ng reklamong graft at malversation of public funds ng DPWH sa Ombudsman ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects sa La Union at Davao Occidental. 8 opisyal ng DPWH sa Davao Occidental at St. Timothy Construction Corporation ng mga Diskaya ang inirereklamo sa 96.5 million pesos maanumalyang ghost projects. 12 opisyal naman ng DPWH La Union at kinatawan ng Silver Wolves Construction Corporation ang inirereklamo. So mga kababayan, malino po, no, nakasama talaga yung mga Diskaya sa kakasuhan. So pag ito po, no, nag-proceed po itong kaso po na to kasi magkakaroon pa ito ng ng subpoena, affidavit, no? Tapos pag napag-decide nga po na may probable cause, na mangyayari po dito, kulong. Kulong po ito. Kahit po na habang dinidinig po yung kaso, wala pong piyansa ito. Kaya napaka-sensitive po ng kaso po na ito mga ka-Streetwise, di ba? Para sa halos 180 million pesos substandard at hindi tapos na flood control project. Person of interest ng Ombudsman sa proyekto sa La Union si Benguet Representative Eric Yap na may-ari umano ng Silver Wolves. Nagsilbi Tropa ni Magalong, oo. ring dating chairman ng House Appropriations Committee si Yap, ang komiteng nangunguna sa pagbalangkas ng pondo. He divested from it. Panahon ni Digong yun, di ba? Panahon ni Digong yun, ha? Di ba siya yung siya yung parang saldi ko di Digong dati? Yung si Yap? Di ba? A few years ago, supposedly, but there is reason to suspect that he is still the beneficial owner of the company. So there's a clear case of conflict of interest. Hihilingin na ni Remulla sa Anti-Money Laundering Council na ma-freeze ang assets ni Yap. Wala pang pahayag ang kongresista.
Nauugnay din sa kontrobersya ang kapatid ni Congressman Eric Yap na si ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap. Si Congressman Edvic Yap kasama si Bulacan 6th District Congressman Salvador Pleito ay tumanggap daw ng hindi bababa sa 70 million pesos mula sa mga diskaya. Kasama sila sa pagkilos ng kontrata. Sila'y nakikialam at nakikiisa sa pagkilos ng kontrata. Bakit magbibigay ang kontratista ng 70 million papunta sa isang tao kung hindi dahil sa kontrata? Sinusubukan pa nating kunin ang pahayag ng mga kongresista. Ayon pa kay Remulla, may isang dating kongresista sa Quezon City na handa umunong magbulgar ng lahat ng kanyang nalalaman sa maanumalyang flood control projects. Yung involvement niya sa lahat na nangyayari. Tsaka kung paano kalakaran, paano nangyayari lahat yan. Ang mga impormasyong yan makakatulong sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Pero napurnada ang ICI hearing para sa susunod na linggo. Na-target pa naman sanang i-livestream sa unang pagkakataon. Bakit? Hindi kasi makakarating si ICI member Rogelio Singson. Bukod dyan, pinaplansya rin ang guidelines sa pag-livestream ng pagdinig. And we are pushing to live stream the hearings as soon as possible. However, before we do so, the ICI would need to study and draft the rules of procedure and parameters to allow for live streaming, taking into consideration sensitive information and the constitutional rights of invited resource persons. Nilinaw din ng ICI ang nabanggit ni Chairman Andres Reyes Jr. sa Senate hearing na 1% kickback umano na natatanggap ng opisina ng DPWH na nasunog sa Quezon City. This was based on the report submitted to us by Bryce Hernandez. It is of note Sayang, no? Live stream na sana next week, no? that this information is only alleged. This matter will still need to be verified by the Commission. Sa ngayon, nagsimula na rin ang PNP sa pagdedeploy ng unit sa pagtulong sa ICI nang sa gayon ay matunton ang mga ghost project. Importante po yung mga geodetic engineer natin sa engineering service para ma-identify po yung exact location na binigay po ng report ng mga governments para po ma-locate kung saan po itong mga ghost projects na 421. Nagbabalita mula sa Kita nyo mga kababayan, no? So talagang todo effort po talaga yung ICI, no? So alam naman po natin na nito nga po kasama na rin po yung AFP sa pag-iimbestiga. Na sobrang ganda po nun. At ngayon po pati po Philippine National Police kasama na rin po sa pag-iimbestiga sa mismong mga lugar kung saan nga po may ghost flood control project, no? So ngayon, ang point natin dito mga kababayan, no, dito po natin makikita na umuusad po yung investigasyon ng ICI. Nagkakaroon na po ng progreso. Hindi naman po kasi ito magic. Ang gusto kasi ng mga bobong mga DDS kaya dyan sa mga naiinip, na dapat po, 1 linggo pa lang, dapat meron ng makakasuhan, dapat may makukulong na. Wala na po tayo sa panahon ni Digong mga kababayan na kapag trip lang kayo, papatayin na lang po kayo kagad, papakulong o gagawin ng kaso. Hindi na po ganun ngayon. Ngayon po kasi dumadaan po sa proseso. So, inimbestigahan ito, sabi nga ni Presidente Bongbong Marcos, di ba? Yung pag-imbestigahan nila dito sa ICI, dapat po tumbok na tumbok. Hindi yung kakasuhan mo tapos makakalaya din naman pala kasi may na ebidensya. So, itong mga kinakasuhan, mga streetwise, ito po, mga malalakas pong ebidensya dito. Kaya sila kinasuhan. So, ang point lang natin dito, no, huwag po tayo magmadali. O ngayon, umuusad na po yung kaso. May kakasuhan na po at ako naniniwala po ako na meron pang kasunod ito. Wala pa yan. Wala pa yan mga nakasuhan na yun, wala pa yan. Wala pa tayo sa part na senador na po yung pinag-uusapan natin at naniniwala po ako na mangyayari po yun. Di ba? Ngayon pa lang, diskaya pa lang, di ba? Pero okay na, di ba diskaya? Nakukulong ang mga diskaya. Diyan natin makikita, no, na tingnan nyo kung gano'ng kagagawa ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, gusto niya maging state witness ang mga diskaya. Tingnan nyo, diskaya pa yung unang nakasuhan. So, ibig sabihin nun, malakas po talaga ang ebidensya sa mga diskaya. Malakas talaga kung baka sapat na yung nakuha nilang ebidensya sa mga diskaya para i-demanda po nila. Tapos ang gusto ni Marcoleta gawin pong state witness para makalusot sa kaso, come on. Ang bullshit nun. Sobrang bullshit nun. So yun mga streetwise, no, malamang may mga magtatanong sa inyo na Takero, bakit wala dyan si Cheese? Bakit hindi pa nakakasuhan si Cheese? Wala ko po, naniniwala po ako, no, at meron po tayong faith dyan sa ICI na talaga si Cheese po talaga yung pinaka-guilty dito. At malamang kung makakaroon man siya ng kaso at siya po ay arestuin, malaki po yung chance na baka sa later part na po siya. Kasi grabe po talaga yung pambababoy ni Cheese Escudero pala, no? So ngayon, nalaman ko dito, mga kababayan, no?
itong zero subsidy pala ng budget ng 2025, di ba? Alam nyo to na yung budget pala ng PhilHealth na zero subsidy noong 2025, kay Chis pala yun. Si Chis pala may pakana nun. So sabi dito, no, Puno, Lacson press for answer, no, for on 74 billion PhilHealth cut, no. So ang nangyari pala dito mga kababayan, ito may nakalagay yan dito no, paano nakalusot ito sa House? May abogado doon. Sa Senate, may mga abogado doon. Paano nakalusot na effectively na inamend ng GAA ang special law? Sabi po ni Ping Lacson. So yung 74 billion po na yun mga kababayan, ayan po dapat yung subsidy nga po ng gobyerno sa PhilHealth. Yun nga lang po, tinanggal. So nakakapagtaka nga dito, bakit po sa Congress, lumusot dito. Sa Congress, merong abogado na nakokontra kung ito po ay tatanggalin. At ganoon din po ito sa Senado. So malinaw mga kababayan na tinanggal po yung subsidy po na yan sa PhilHealth sa BICAM. So sino yung BICAM? Si Chis, tsaka si Saldico. O diba? At least to get the point, no? Kaya grabe itong ginawa ni Chis na to. Siya po yung pinaka-guilty po sa lahat. Pangalawa siya kay Saldico. Pangatlo siguro si Joel. So ito alam niyo na to, di ba? Yung 142 insertion nga po ni Cheese na ang nakakuha po dito, no? 2025 budget to benefit allies. Alam niyo na yan Yung 142 billion nga po no, na proposed budget, ang nakakuha po ng cut dito, mga kaalyado niya. So, yun po mga kababayan, no? Ako po naniniwala po talaga ako na yung kababuyan po na nangyari po dyan sa Senado, no, mapapanagot po dyan si Cheese. So, kailangan lang siguro natin maghintay, no, depende po ito sa proseso. Yan, no. So, yun mga kababayan, no? So, kayo po, no, ano po masabi nyo nga po dito, no, dito po sa content po natin, regarding nga po sa mga nahuli, no, or aarestuhin. Aarestuhin na po itong mga to kasi plunder case po ito. No, so kayo ba naniniwala ba kayo na eventually na kasama si Kiss dito? Yan, no, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre yan po Steam Replay, pa-like, pa-subscribe. Di na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo mamaya. So, thank you, salamat, and babush.